Eto po, lumabas si BP Sara sa may veterans, no? Sa may rally. Nagpakita siya mismo ron. Doon mismo kung asaan yung mga tao. Tingnan niyo po. Yes, thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, BP! Hindi. Sila sa akin, yung 2 pasyente na magpasalamat daw sa inyo dahil pinantayan niyo daw sila. Yes! Ay, sigaw nagsigaw! Joke. Humihingi yung 2 pasyente. Siguro si Acosta at saka si Attorney Lopez, no? Humingi ng pasalamat pala, hindi pasensya. Humingi ng pasalamat doon sa mga supporters. At sino ang lumabas? Tingnan nyo. Si BP Sara mismo. Yung tao niya gusto magpasalamat, siya mismo ang lumabas. Nilabas niya sa kalsada. Ibang-iba, no? Pansin nyo? Ibang-iba sa mga Marcos. Iba. Si Lisa nga, nakita nyo yung video ni Lisa? Meron siyang hawak, binitawan. New Yorker na New Yorker. New York ako eh. Gagawin mo akong tagahawak? Marcos, ikaw humawak niyan. Binitawan. Parang ganoon. Di ba? Ang layo, di ba? Tapos, mai-insecure kay BP Sara. Paano hindi mai-insecure? Maganda si BP Sara. Tapos, mahal ng taong bayan. Yan ang kinaibahan eh. Alam mo, kasimple-simple ni BP Sara, pero ang lakas ng arrive niyan sa personal. Si BP Sara. Oo, pero napakasimpleng tao. Abot ang masa. Abot ang masa, abot ang may kaya, abot ang makapangyarihan, mahal ng taong bayan. Kaya ako naniniwala, etong paglabas ni BP Sara ng ganyan, alam mo, all the signs ng mga galaw ni BP Sara ngayon, she is ready for presidency sa 2028. Alam mo, BP Sara, sana wag mo nang biguin ang mga Pilipino ngayon. Gustong-gusto ka po nilang tumakbo noong 2022. Sana this time, sa 2028, ituloy na po ninyo. Kasi, grabe na po ang politika sa bayan na ito. And I think, ang makakasolve lang ng mabahong sistema ng politika natin ay Duterte. Ikaw at ang tatay mo. Yung sistema, kasi alam mo problema natin ngayon, hindi corruption, hindi drug addicts. Yung sistema as a whole. Andyan na ang corruption, andyan ang mga addict, pero yung mga sistema ng mga politiko, lagayan pag may proyekto, lagayan pagka merong iimbestigahan, lagayan dito, lagayan doon, politika rito, politika ron, kailangan ganito ka, di baling mali, basta may katumbas na personal agenda. Yan ang political system natin. Kung tatanungin ninyo, ang political system natin, cancer. Cancer na. Kung bagat sa isang tao may sakit, parang may cancer na. At ang makakasolve lang nito ay milagro ng Diyos. Pero ang magagamit ng milagro ng Diyos, closest ngayon ay kayong mag-ama. Kayong mag-ama. Bakit? Kasi mahal kayo ng Pilipino, mahal kayo ng pulis, ng sundalo, at meron kayong kakayanan. Kasi pwede kasing mabait ang isang tao eh. Matino ang isang tao. Pero kung walang experience sa politika, mahihirapan. Mahirap naman yung may experience sa politika, animal naman sa kagarapalan, kasakiman. Alam mo, maraming politiko po, swapang, greedy. Ang dami ng pera, ayaw pa huminto, kakakurakot. May kilala kayong ganyan? Alam ko may kakilala kayo. Diba? Banggitin, lagay nyo pangalan dyan. Grabe ng pera, napakadami na. Kahit 10 generations ng pamilya nila kaya ng pakainin, and yet gusto pang mangurakot. Swapang, aanihin mo yung ganong karaming pera. Madadala mo ba yan sa langit o sa impyerno kung saan ka man pupunta? That is greed. At ang greed, galing sa demonyo po yan. That cannot come from God.
Kasi sa Diyos, sharing. It's not greed. Akin to, akin to, akin to. Yung sa'yo, akin. Yung para sa'yo, akin. At yung para sa akin, akin. Akin lahat. Ganyan po kaswapang ang mga politiko natin. Kanya lahat. We need a miracle. Kaya sana naman, tumuloy na si BP Sara sa 2028. Tama yung sinabi niya eh. Yung pinagbintangan siya ni Cancun. Cancun ba yun o Kangkong? O Kongkun? Hindi ko na maalala yung pangalan nung ano na yun. Na atat maging presidente. Sa totoo lang, ako nga nanghihinayang kay BP Sara. Totoo yung sinabi ni BP Sara. Yung 2022 presidency, kanya na yun. Kanya na yun. Ibinigay pa niya kay Marcos. Kung titingnan mo yan, nakakaasar, di ba? Kasi dahil dyan, napahamak ang mga Pilipino. Napunta kay Marcos. Pero ito hindi po para sisihan. Hindi na po ito sinisisihan. Kasi natuto ang Pilipino, ako'y naniniwala, meron din tayo makikita rito. Sensitive na tayo sa mga budol-budol at hindi na tayo hindi na kayo magpapabudol kasi ayaw ko talaga diyan kay Marcos. 'Di ba? Hindi yan ang sinuportahan ko noong 2022. Pero sa isang banda, doon ka mabibilib kay BP Sara. Ilan sa Pilipino na alam mo, kung humanap ka ng isang presidente o isang politiko na alam niya, it's in the bag. Siguradong magiging presidente ka na. And yet, ready kang bitawan. That is big time humility. That is big time. You know that BP Sara is not greedy. Alam to ng pula. Alam to ng dilaw. Alam to ng pink lawan. You will agree with me. Kahit bashers ko kayo. You know for a fact, hindi dahil ako'y maka-Duterte. You know because it's the real, it's the truth, it's a fact. Presidente si BP Sara for sure noong 2022 kung tumuloy siya. And how many Filipinos can do that? Yung sure kang presidente. Sa politiko na lang, yung sure kang presidente and yet kaya mong bitawan. Wala ka sigurong makikita sa mga politiko natin. Kung meron man, mabibilang mo sa isang kamay. Maybe 5 or less than 5. And one of them, pinatunayan ni BP Sara. That is humility. That is prideless. Wala po siyang pride. That is hard to do. I'll be honest with you guys. Kung sa akin yan, I cannot say no to that. Huwag tayong maglokohan. Kahit kayo mga nanonood, yung sure ka na ikaw magiging presidente and yet bibitawan mo. Sa ganong sitwasyon, it's hard to say no. Baka, sabi ko nga ayoko magpaka-plastic sa inyo. Baka pati ako, kahit hindi ako ready, tatanggapin ko yun. Because I'm sure to be a president. It's hard to say no to that situation. It's hard. Actually, it's impossible unless may Diyos ka. Tinulungan ka ng Diyos mag-decide ng ganun because that is very, very hard to the very least. Maybe it's impossible. Kaya alam mo to si BP Sara, one thing I can attest to you, hindi siya greedy. Hindi mo matatanggihan ang pagiging presidente kung greedy ka. Hindi swapang. Hindi swapang si BP Sara. Hindi power hungry. Kasi kung power hungry si BP Sara, hindi niya tatanggihan ng presidency. It's in the bag. Diba? So to si Kangkong, mali ka. Hindi siyang excited. You look the contrast. BP Sara, siguradong presidente and yet binitawan niya. Si Martin, ayaw ng tao, for sure hindi magiging presidente. That is for sure. Never in his lifetime magiging presidente si Martin. Ayaw sa kanya ng taong bayan. Kahit walang Duterte, hindi nabuhay ang Duterte sa mundong ito, Martin will not become a president.
Ayaw sa kanya ng tao. And yet, pinipilit niyang maging presidente. Look at the contrast of BP Sara and Martin. Tapos kaya ako, I believe in my heart, hindi greedy to sa pera. I believe in my heart, kasinungalingan yung pinagbibintang kay BP Sara about confidential funds. Hindi, kung magnanakaw to, dapat naging presidente na agad-agad. Ngayon nga kinukumbins pa natin maging presidente siya sa 2028. Diba? Kung magnanakaw yan naman, ayun na yung opportunity, oh. Palay na lumalapit sa manok. Tinalikuran pa. Wow, iyan. She is ripe to become the next president. Yes, yes! Because of you, BP, di namin sila iiwan. Dahil po sa inyo yan. Dahil po sa inyo. Maraming salamat. Yes! Para yan sa sambayan ng Pilipino. Thank you, BP. Salamat. Salamat sila sa inyo kasi hindi nyo sila iniwan at pinantayan ninyo sila. At sabi nila, nakusisin daw, pagtulong, okay na yung pakiramdam nila. At sana daw makita nila ulit kayo para personal daw yung pagpapasalamat. Yes! 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 Thank you! Grabe. Grabe ang humility nitong babaeng to. Diba? Ilan politiko lalabas sa ganyan? Para magpasalamat. Iba talaga to si BP Sara.